Okay, gusto ko lang bigyan ng pansin ang comment o request ni Monching Galvez. Nasabi niya, sana po mag-review rin kayo ng mga pistol, revolvers, lalo na mga current models na available din naman dyan sa inyo. Kasi marami rin naman sa YouTube pero di tulad ninyo Pinoy, Tagalog at Gunsmith Instructor. Okay, yan maraming salamat sa iyo, Monching Galvez, at shout out sa iyo. So bago natin bigyan ng pansin ang request ni Monching Galvez, ay bumabati muna ako sa inyo ng isang mapagpalang araw, lalo tigit sa ating mga FW sa mga panikay ng mundo, anong oras man dyan, umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw. Ang hiling ko lamang ay lagi tayong malakas ang pangangatawan, ingatan ang ating kalusugan sapagkat bawal tayong magkasakit, mahirap na, walang mag-alaga sa atin. Okay, at kung bago kayo sa aking YouTube channel, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na palagi kong sinasabi na huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas sapagkat 20 years na ako nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang gunsmith, firearms firearms instructor. Okay. Ayan, at request ko lang kung manonood kayo ng aking mga videos, wag naman ninyong skip ang ating mga ads sapagkat tayo ay may charity, tayo isa ring charity vlogger. Libre ang ating pagtuturo at meron tayong 6 na estudyante na tinutulungan sa Pilipinas. Okay, hindi yan mga anak ko, ang mga anak ko ay graduate na lahat. Okay, tumutulong naman tayo sa iba. Ayan, at pindutin lang ninyo ang notification bell, subscribe ninyo at para updated kayo sa aking mga videos at paki-share na rin. Okay, ang ating i-review ngayon ay Sig Sauer P226 ito. Dahil isa rin ito sa matibay na baril. Subok na namin ito. Dahil maraming taon na rin namin itong ginagamit. Wala namang nagiging issue. Ang sa katagalan lang, ang nagiging issue nito, sabihin ko na sa inyo, ay itong kanyang recoil spring. Stranded siya. Ito ang una sumusuko dito, napuputol siya. So madali naman siyang remedyohan kasi madali naman gumawa ng recoil spring. At pinapalitan na. Kamukha nito. Papakita ko sa inyo. Ito ay okay, check natin, walang magazine. Medyo tungo natin yung camera yan. Walang magazine, check natin ang chamber, open bolt na, open natin, ayan, wala. So ayan, ang slide stop niya ay andi dito. Ayan, ito ang slide stop niya. Pag wala na siyang bala, okay, bagong lahat yan, meron siyang magazine na 15 ang laman. 15 plus 1. Ayan ang magazine niya. At ito yung kanyang slide stop. At meron siyang decacker. Ang safe niya, ang safe mode niya ay pag isinip ninyo siya ay decacker ang mangyayari. Ito. So pag isinip ninyo ay bababa yung kanyang hammer, papalo pero hindi siya puputok. Ayan o. Ayan, bababa. Pwede ninyo siyang, tingnan ninyo ha. Ayan, ito yung decacker niya. Bababa ko, ibababa ko. Ayan, yun, nag-release na. Ayan, bababa na yan. So, safe na siya. Ngayon, sa mabilisang paggamit, siya ay double action. Okay? Production siya. Double action siya. Ayan, double action siya. Kaya yung persiat niya ay double action. Okay? So, pwede naman na halimbawa, dinikak ninyo. Ayaw ninyo mag-double action, ay parang revolver. Ano ninyo, kanan kasi ako, nahirapan ako ikak ninyo, sabay putok. Okay, parang ganito. Okay, halimbawa, pag hawak ninyo ganyan, papakita ko sa inyo, sa side view tayo. Pag hawak ninyo ganyan, ikak ninyo, yan. Kung ayaw ninyo mag-double action. So, yun ang mga features nitong, kagandahan nitong baril na to.
Okay? Ang safe niya ay decacker. So safe ito. Pag nag-prepare ko ito, pag nag-chamber load, mas prepare ko ito. At ito naman ay kahit mabagsak ito, hindi siya puputok. Papakita ko sa inyo ha. Bubuksan natin kung bakit hindi siya puputok. Kahit pa yan ay paluin ninyo, hindi siya puputok. Pero wag niyo martilyuhin, baka masira naman eh. Sinabi ni Pinoy Perams instructor, martilyuhin, paluin daw hindi. So ang pagbabaklas naman ito ganito. Itatapat lang ninyo yung ano na yon, yung ukab na yon sa nang slide dito sa kanyang pinakang slide lock release. Itong slide lock release niya, ibababa lang ninyo itong slide lock release niya, yan, at mababaklas na yan. So yung sinabi ko sa inyo kanina na nasira yung kanyang recoil spring, ito gumawa na lang ako ng recoil spring niya. Okay, pinalitan ko na ng recoil spring niya, hindi na itong stranded. Pwede dito ang pang 45, ang pang 1911. Pwede ang pang 1911 na recoil spring. Okay? Pwede ninyong gamitan ng pang 1911 na recoil spring. Yan. So, at pwede rin naman pwede rin ninyo itong palitan. Itong guide. Kung halimbawa yung nakita ninyo, hindi kasya yung kanyang guide rod, pwede rin ninyo itong palitan. Magpasadya kayo sa halimbawa nakuha ninyong spring na sa ibang baril pero kung 9mm, pang 9mm din ang ilalagay ninyong spring, pwede i-convert yan. So ayan ganyan, pinalitan na natin yan. So ito yung sinasabi ko sa inyo na na safety pin block. Ito yung safety pin block niya. Hindi siya puputok dahil may safety pin block siya. Pag nakaganyan siya, puputok lang siya pagka pinindot ninyo inano niyo yung trigger, dahil meron siya dito. Ayan ito yung tatapat do sa kanyang kasi pagka naka-atras yan, hindi yan nakatapat dito sa kanyang safety pin block. So dapat yan, pag kinalabit ninyo, saka lang siya gagana yung kanyang pin. Ayan. At so far naman wala namang masyadong issue itong baril na to. At ang kanyang itong kanyang pwede rin ninyo siyang lagyan ng pang-ambi. Ito pwede nako-convert na pang-ambi yan. So ayan, at ayos naman ang kanyang ang naging isa pang issue nito. Ang isa ko pang ginawa dito, yung nag-crack dito, yung kung nakita ninyo isa kong video kung paano mag-welding ng aluminum. Yan, nag-crack siya dito. Pero napakatagal naman, hindi naman basta-basta siya masisira. Dahil, kumbaga, nabugbog na yung baril na yun dito. Sobrang tagal na. Ito nga, ang tagal na nito, hindi pa rin nasisira. So, buksan natin ang grip para may masilip natin ang grip nito. Isa pa ditong ingatan ninyo, yung spring nito dito. May spring pa rin ito dito, pakikita ko lang sa inyo. Pare. Higpit. Ayun. Ito ang spring ng decacker niya.
ito. May spring siya dyan. Yan pa rin ang ingatan ninyong spring na yan. Okay. Actually, pwede rin naman niya i-fabricate. So, ayan lang ang mga ano nito. At buksan na rin natin yung kabila para magkameron kayo ng idea kung mga ano ang nandito sa loob ng grip. Okay, ito yung ano ng disconnector, spring ng disconnector. Isa rin ito sa nasisira, pero matagal din naman masira at madali naman kopyahin, madali rin gawin. Kaya rin naman siyang kopyahin. Okay, sa disconnector siya. Spring. Okay, at kung kayo may katanungan pa tungkol dito sa baril na ito at gusto ninyong malaman, ay gagawin din natin ng videos. So ayan, yan ang isa sa mga baril namin dito. At ang kanyang sight ay may windage dito. Pwede ninyong ang adjustment ng windage dito sa front sight, left and right. Okay? Gagawa tayo ng video kung paano mag-adjust ng mga ganito nang wala tayong sight tools. Okay, may nag-request din kasi sa atin. Ayan ang kanyang sight. At makakabili rin kayo ng ng red dot na kasukat nito. Yung Beavertail type. Pwede rin dito. So ayan, so far ang baril na ito ay isa rin sa matibay na baril. At subok na rin namin gamitin ito dito sa firing range. May mga minor na nasira pero normal rin naman dahil ang gamit naman dito sa range ay talagang araw-araw pinakamahin ng pinuputok na isang baril ay 100. Kasi ang pagbili ng bala dito sa amin ay ang isang set na bala ay 15 rounds. Yun ang bibili ninyo. Kung makakabili pa kayo ng isang set, kung ilang set ang gusto ninyo, ayan. So kung nandito kayo sa Kuwait, punta kayo dito sa aming kumpanya, Mayadi Shooting Range, para matry ninyo ang aming mga baril. At palaging kondisyon yan dahil inaalagaan ko. So ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At pansamantalang magpapaalam sa inyo hanggang sa muling mga videos natin. Mag-request lang kayo at bibigyan naman natin ng pansin. So inuuna ko lamang yung mga question, mga tanong na ating sinasagot. Kasi ang mga question na ngayon na hindi ko na inaano sa live kasi walang nanonood sa live. Kasi wala sa title. Gusto nila nasa title. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Pasamantalang nagpapaalam sa inyo at mag-iiwan ng isang mapagpalang araw at God bless us all.